Lord Jesus and Holy Spirit. Lord, salamat po sa araw na to, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na dinala mo po, Panginoon, sa room na to, Lord God. And yes, Holy Spirit, we welcome your presence. We want you, oh dear Holy Spirit, to be with us, Panginoon, as we shared, Panginoon, your word, Panginoon, at ang aming mga thoughts, Lord God, regarding po dun sa message mo po, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Lord, saturate our whole being, O dear Holy Spirit, at dalangin ko po, Panginoon, new revelation for each and every one of us. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. So yung ating pong message for tonight or yung devotion or this afternoon po, sorry po, or this day, ay may pinamagatan po or may title na sabi dito, A Tale of Misplaced Trust. So ano po ba ito daw? Tungkol po ba saan ito? So pag-uusapan po natin yung experience nitong isang tao na ito na nagngangalan po na si John Huss. Sabi po dito, trusting the wrong person can be a fatal mistake. Totoo naman po yun. Just as John Huss. John Huss took his last name from Husinik. Sabi po dito, the town in southern Bohemia where he was born in 1373. So medyo matagal na po itong experience na ito. He followed his mother's desire that he be a priest, primarily because it would bring him money and prestige. So medyo iba po ata ang nasa kaisipan ni Mr. John Huss nung kanyang nag-decide siya, kumbaga, kung ano yung vocation niya kanyang kukunin. Tapos, sabi naman po dito, however, as he studied at the University of Prague, he felt his spiritual ardor growing or yung kanyang enthusiasm po, sabi nga sa area ng kanyang spirituality ay nag-iiba na. After his ordination in 1402, Huss was appointed preacher at the Bethlehem Chapel in Prague. He also taught at the University of Prague. Shortly after, before Huss's appointment to his church, the writings of the English reformer John Wycliffe, alam ko po na share na rin kung sino po itong si John Wycliffe, had reached Prague by way of returning Czech student who had studied at Oxford. As Huss read the works of Wycliffe, he was drawn to the reformer's view. So, alam ko po na pag-aralan po itong tungkol kay Wycliffe at ito po ay alam ko yung mga writings niya is yung reform. Then ito, tungkol sa yung religion that time, which is yung Catholic, yung Roman Catholic na mga teachings. Huss preached godliness and vigorously attacked the sins and indiscretions of the clergy, claiming these priests are drunk whose bellies growl with great drinking and are gluttons whose stomachs are overfilled until their double chins hang down. So yan yung mga pinipreach niya. Kumbaga, sinasabi niya nga po na regarding dun sa mga workers, sabihin na po natin during their time. Needless to say, this did not sit well with his fellow priests, but the people loved it and thronged to hear his controversial preaching. Finally, the Pope published a papal bull, a decree calling for an investigation of the heresies of Wycliffe and Huss and condemning Bethlehem Chapel. Huss spoke out publicly against the bull with 2,000 of his congregations
a congregation expressing their willingness to stand behind him in his conflict with the Pope. So, although excommunicated by the Archbishop, Huss continued to preach since he had much more support in Prague than the Archbishop did. So nakita po natin na yung take nung stand or yung spoke ni John Huss about righteousness, ayan, nagdala din sa kanya po ng hindi sa maayos na sitwasyon sa kanyang pagiging pari po. As the pressure on him increased, Huss finally went into voluntary exile in 1412. In 1414, Emperor Sigismund called a church council to be held in Constance in southern Germany. He invited Jan Hus, promising him safe conduct. Although warned by his friend not to go, Hus trusted the emperor's promise of protection and accepted his invitation. So wala na po ito siya sa, kumbaga excommunicated na nga siya, at ito yung time nga na pinatawag siya. Pero sabi nga po, though maaaring sinabi nga ng mga friend niya na wag kang pumunta. Pero ayan po, sabi nga nagtiwala siya dun sa word nung promise nung emperor during their time na wag kang parang ganito po siguro, wag kang mag-alala. Ipoprotect kita. Hus arrived safely in Constance, but 3 weeks later, on November 28, 1414, there was a knock on his door and 2 bishops appeared to arrest him. Beyond the bishops, Hus could see that the house was surrounded by soldiers. He was taken away and locked in a dark damp cell next to the latrines in the dungeon of a convent. So ayan na, parang yung kanya pong yung invitation sa kanya parang sabihin na po natin front lang dahil talagang may ibang plano para sa kanya, yung mga kanyang mga napamaan, sabihin na po natin dun sa kanyang mga preachings. Beset with fever and vomiting, Hus was soon near death. He was saved by a visit from the Pope's physician and a move to a better cell. Hus's reporters implored the emperor to honor his promise of safe conduct. But instead, the emperor declared Hus to be the greatest heretic in the history of Christendom and therefore deserving of no protection. So, para pong sa time natin ano siya, ano ba yun? Pinagkanglo niya na. So hindi na, nag-iba na, nag-change na po yung nasa isip ng emperor. Hus was brought to trial and 30 charges were leveled against him. Many were completely frivolous, such as the charge that Hus claimed to be the 4th person of the Godhead. He rejected all the charges, but his denial were shouted down. Sorry po. The council found him guilty and sentenced him to be burned at the stake the same day. As the bishops ripped his vestment from his body, they cried, "We commit your soul to the devil." When he was tied to the stake, he was given one last opportunity to recant. At ito po yung sinabi niya. Hus replied, "God is my witness that the principal intention of my preaching and of
All my other acts or writings was solely that I might turn man from sin. And in the truth of the gospel, I am willing gladly to die. As the flames shot up around him, he could be heard singing, Jesus, Son of God, have mercy upon me. The followers of John Huss down through the centuries developed into the Moravians through whom John Wesley and tens of thousands of others were converted. He may have lost the battle but not the war. So makikita po natin dito na pag talaga po yung katotohanan, yung ating ipinapursue, yung ating ipinipreach, hindi basta-basta po ito mamamatay. At dito po sa karanasan ni John Huss, dito po pala sabi nga dito na-develop yung Moravians at alam naman po natin sa story ng Methodism is yung encounter ng ni John Wesley dito sa mga Moravians nung trip nila po. So, ito po yung ating for reflection. Tinatanong po sa atin, sabi dito, have you ever trusted someone as John has trusted the emperor? Who then let you down? Sabi po dito. What did you learn from that experience? The only one who is totally trustworthy is God. And it is only through His guidance that we can discern who around us is trustworthy. At ito po yung ating verse sa sa araw na to. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. Napaka-familiar po ng bawat isa sa atin dito. Ito pong sa scripture nito o yung word ng Lord nito. Kumbaga, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay laging nagagamit din itong word ng Lord na to. Pero sa akin pong puso parang iniisip ko, do we really trust the Lord? Kasi po yung trusting the Lord means yung faith and kumbaga po yung buong buo natin, idedepende natin sa Kanya. Kasama yung pananampalataya na kahit hindi pa po natin nakikita yung result, ang Panginoon, yung patuloy po yung napanghahawakan natin sa Kanya, ganun na lang. Parang hindi darating po tayo dun sa point na, Lord, mangyayari po ba talaga? Di ba po? Yun malalim po itong, kumbaga, madaling isipin na magtiwala, pero doon po sa area, doon sa doing na, yun po yung ibig ko sabihin. Pagdating po ba doon sa doing na, yun talagang ipuput into action natin itong trusting the Lord, maibibigay po ba talaga natin ito sa Panginoon ng buong buo? Kasi sabi nga, it is trusting in the Lord means living, sabi nga, means to live by faith and trust. Kumbaga po, tapos yung sinasabi dito na pagka ibinigay natin, kasi makikita po natin dito na kapag ibinigay natin yung pagtitiwala natin, sa lahat po ng area ng ating buhay. Kasi sabi nga dito, huwag tayong magdepende sa atin. Kasi yung sarili po nating pag-iisip, yung sarili po nating nararamdaman ay maiililigaw tayo. Pero ang sinasabi po ng ating scripture for today, sabi, seek His will. Ito po yung mga yung mga area na talaga bang mapapatanong tayo na, do I really seek the will of God? Do I really
ask for His direction. At alam naman po natin na kapag sinunod natin to, nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong buo at talagang buong buo din po natin sa ating puso at isip at yung spirit natin, talagang yung kalooban niya ang isinisik natin. Alam po natin na yung wisdom, sabi nga, will flow dahil siya lang naman po talaga ang makakapagbigay ng tamang direction sa atin. So katulad po nung ni John Huss, sa akin po, Lord, maaaring sa time niya, hindi siya ganoon kaliwanag sa kanya yung mga yung mga salita mo kasi po pwede pong sabi ko nga kanina, maaring priest po siya pero, hindi naman po sa judge ko. Kaya lang sabi ko nga iba po yung alam natin yung salita at iba naman po din yung talagang ina-apply po natin ng buong buo itong salita na ito ng Panginoon para sa atin. Kaya po sabi dito yung question sa atin, what did we learn from the experience? Kasi the only one, sabi, basahin ko po ulit, the only one who is totally trustworthy is God. And it is only through His guidance that we can discern who around us is trustworthy. So talagang yung direction po from God. At alam po natin sa panahon natin ngayon, ang banal na spirito po ay available. Sabi nga, available siya sa atin. Hindi na po natin kailangang magmakaawa na Lord, kumbaga yung ano ka, yung talaga pong sabi nga may mga sacrifices. Ang kailangan lang po ng Panginoon na makita sa atin, ang kailangan ng Holy Spirit na makita sa atin yung i-ano natin siya, i-welcome, kumbaga po, ihayaan na kumilos sa ating pong mga buhay. So, ito po yung ating devotion po, this day po. Pero ang tanong nga po sa atin, what did you learn from this experience po ni John Huss na nag-trust po siya dun sa rather than trusting or be discerning po dun sa mga nasa paligid niya, yung advice po ng friend niya na wag pumunta dun sa dun sa invitation na yun ng emperor, pero mas pinagtiwalaan niya po yung emperor rather than asking first God, yung naging discerning siya kung talagang gusto po ng Lord yung step na yon or yung invitation na yon. So maraming salamat po at ibinibigay ko na po sa ating pong tagapanguna din dito sa discussion po ng tanong po dito for reflection natin. Amen. Praise God. Sorry po. Thank you, Sister Venus, for this very powerful sharing dito po sa ating devotion. And indeed, talagang I believe this has spoken to all of us. Maybe at some point in our lives, we have also experienced yung ganitong mga karanasan, di ba? Where we can say, I think this is also a message of yung trust, faith, trusting, and at the same time po, another truth and reality sa ating mga buhay is yung mga betrayal, hindi ba? Yung katulad si John Huss, we can say that he was betrayed, di ba? Kasi nagtiwala siya, pero hindi pala totoo yung pinagkatiwalaan niya. So, at some point, maybe tayo din, and we are now, this is a time mga kapatid, if kung meron po tayong sharing, we have enough time, maybe 10 minutes or 15 minutes of sharing po, kung ilan man po yung nais na magbahagi
You can just unmute yourself and you, you have the floor. Who anyone? Ayan, Sister Babes, go ahead po. Yes, Thank you. blessed morning po. Thank you sis Venus, miss you. And nagrema sa akin to kasi naalala ko 7 years ago, nung naloko kami sa salon. Meron po kasi akong salon before. Alam niya ni Sis May, um, Siyempre, ang gusto natin dito outside the Philippines, pagka nasa ibang bansa ka, lalo na preparation for yung nagkakaedad, gusto mo yung magkaroon ka ng other source of income. So may kabayan kami na, may kababayan din yan, actually. Yung discernment na yan, sabi ko, since then, nagkaroon ako ng lesson na bakit hindi ko naramdaman o hindi ko inas na yung fully trust ba kay Lord. Naloko kami, in short po, naloko kami. Nagkaroon ng process sa court. Ibig sabihin, natalo kami almost 5 million in peso. So, syempre, pag nandito ka sa ibang bansa, yung mga ganun, ilo-loan mo lang din yun para magkaroon ka ng business, di ba? Nag-suffer kami. Hindi man, actually, ang learning namin doon is yung betrayal kasi nag-trust kami sa kanya, nag-trust kami, akala sabi nga hindi lahat ng tumatawag kay Lord ng Panginoon or yung hindi lahat ng nagsasabing I believe in God or nagsisimba kami is mapagkakatiwalaan mo or believer na siya or follower na siya. Madali kasing sabihin akala namin puro akala. So meron din kaming partly to blame din kami kasi nga nagtiwala kami sa kanya instead sa Holy Spirit. But then pinag-pray din namin yun, pero hindi namin na-discern na hindi pala para sa amin. Parang merong mga instances na parang tama ba to or tama ba yung decision, pero hindi natuloy. So in short po, natalo kami. Nagpa-court ako, nanalo naman kami sa court pero hindi na naibalik yung pera. Pero ang ano doon is yung stress ba, almost 2 years namin pinrases, tapos nasa ibang bansa ka, tapos makaka-encounter ka ng mga tao na ibang lahi. Alam niyo naman dito, kapag hindi ka marunong mag-Arabic, matatanong ka kasi hindi mo naiintindihan yung mga proseso. But then, yung learning pa rin, marami kaming natutunan. Marami din kaming naging kaibigan na may nakilala rin kaming lawyer na napagkatiwalaan namin. Pero ang daming salin-salin na parang naloko kami, ganon yung sabi nga is pagka in-entrust mo kay Lord, siya magbibigay sa iyo lang lahat. And then yun nga po, betrayal, masakit, pero pagka Christian ka, hindi mo ipapanalangin yung masama para doon doon nga sa kababayan. Ang ipapanalangin mo is yung puso niya na maintindihan niya kasi may maraming tao na naniniwala sila na yung kasinungalingan is tama. Lalo na dito sa bansang ito, pagka asawa niya kasi ibang lahi din. So, ipapanalangin mo is yung magkaroon siya ng puso na yun talagang nagtitiwala kay Lord, yun talagang naniniwala sa Diyos. Ganun po. So, nakarelate ako sa message natin ngayon. And then after that, ang pinakamasarap naman kahit na muntik na mahuli ang asawa, muntik na makulong ang asawa ko that time, tapos may mga part na time na iyak ako sa attorney, ganun ba? Pero yung life namin as Christian, talaga kami, sumusugod kami sa church. Ibig ko sabihin, hindi kami tumigil ng mag-asawa. Mas lalo kami naging intact. Mas lalo kaming humawak kay Lord. May time na lalabas kami magsisimba, sabi namin baka hinahanap kami ng, ano ba yung police ba yung tawag doon, daddy? Hindi, yung ganon, baka huhulihin kami. Kasi yung dumating yung order sa court, may attorney ako, dapat makukulong kami, pero hindi. Naipasa naman namin yung ano namin. Kasi magaling yung kabayan, marunong siyang mag-manipulate, marami kasi siyang connection, so marami siyang kayang-kayang niyang baligtarin yung sitwasyon. But then hindi siya nagwagi. Pero hindi rin naman ako ang nagpakulong sa kanya. Ibang bagay, ibang tao ang nagpakulong sa kanya, which is, syempre dadalhin mo yun kapag kami ang naging dahilan para makulong siya. So si Lord ang gumawa ng paraan. And then kami, bilang anak ng Diyos,
hindi naman kami nagalit kay Lord, hindi namin ano, kundi kung ano yung tinuturo niya sa amin that time, kung ano yung lesson na binigay niya sa amin. At hindi lahat ng sasabihin ba na tawag dito, yung nga yung ipagkatiwala mo lahat sa kanya. Pagka pinagkatiwala mo, ibig sabihin kailangan ma-discern mo rin kung ano yung plano niya para sa iyo. So, yun po, betrayal and ano, yun nga. So, mas maganda kay Lord ka magtitiwala. Pagtitiwala mo lahat sa kanya, lahat ng desisyon, ng action, tsaka ng sasabihin mo. And then, i-feel mo yung Holy Spirit completely. Yun lang po. Amen and amen. Wow. Thank you, Sister Babes. That was so encouraging. Siyempre, hindi natin alam din kung ano pa yung mga darating na mga sitwasyon sa buhay natin. So, through this, we are learning and meron na tayong mga naiipon na mga panlaban. Ayan. Yung most importantly is yun nga yung relationship natin, yung kaugnayan natin sa ating Panginoon. Dahil yan ang talagang kung tayo ay talaga deeply rooted sa atin pong pagtitiwala. And we believe that God is trustworthy, 'di ba? Talagang sa kanya lang natin ididepende ang ating pagtitiwala. So, sige mga kapatid, any more reflections po? Yes, go ahead po. Meron bang? Sige po, we still have some time. Kung meron po kayong mga nais ibahagi, maybe the Holy Spirit is nudging you or prompting you to share. At it could also be just that something na kailangang marinig ng maybe isa sa atin dito. Maybe someone is going through a difficult time. Maybe someone is going through a same situation, and what we can share could be just the thing that this person needs to hear right now. So, wag po tayong mag-atubili na i-share po yung atin pong mga reflection. Ayan. Sige po, Brother Virgil. Go ahead po. Thank you. Good afternoon po. Good afternoon. Excuse me. Sandali lang po. Sister Pinet, eto po, Yes. reflection ko dyan. Go ahead po. This morning, ang daughter ko po called me. Isang bahay lang mo kami. Pero tumawag po yung anak ko. To cut the story short, Daddy, please pray for us. Sabi ko, why? Bakit? Yun daw husband niya, nagsalita ng hindi maganda na he will kill himself, he will commit suicide. Bakit? Sabi ko, anong cause? What's the reason? Then I told my daughter, huwag siyang paggamit sa enemy, sa kalaban. Pray kayong dalawa, ako pray. Hindi, mamamalengke lang kami sandali. Pagbalik namin, Dad, pag-pray mo lang kami. And also, if you can call Ate Olive, Tita Olive, my sister, hindi ka ako, sige, pagbalik niya na. Toto, fast forward po tayo. When they arrive, punta ako sa room nila, and I prayed for that my son-in-law. Sabi ko, bakit anak? Ang reason pala po, yun, tungkol nga po dyan sa trust. He trusted a man who took yung kinuha po yung Fortuner nila, yung sasakyan nila, na promising that they will be the one to pay. Yung manugang ko po, takot na takot sa ganun po. Ayaw yung may record sa
bangko or whatever. Kanya, sabi ko, what a small thing. It's a small thing. Pray tayo, pray tayo. Sabi ko gano'n. And we prayed kasi, yung nga po, in-impress sa akin ng Panginoon Diyos. Sabihin ko sa manugang ko, huwag mag-iisip ka agad na negative. Ayun. Tsaka pinabuksan po sa akin, ano po ba yun? Yung John 14, verse 1? Verse 1 hanggang let not your heart be troubled, yun po. And we prayed hard and I prayed for him na yung nasira daw yung tiwala niya doon sa, in fact, kaibigan niya pa daw po na hindi sumunod sa kasulatan nila na he will be the one to pay everything na tumawag po yung bangko. Pangalan po ng manugang ko yun. Kanya natakot po yung manugang ko and he was being used by the enemy. Hindi po ba? Sabi ng enemy, I will come to steal, kill, and destroy. Na hindi tama. Then when we prayed, yun po, and he cried, and he asked forgiveness sa Panginoon. Kanya sabi niya, Daddy, mula ngayon, hindi na ako magtitiwala sa mga tao. Hindi ka ako. Walang yon. Just forget it. Tapos, ako, done deal na yan. Raymond. His name is Raymond po. Raymond, huwag ka na that's, nakapag-pray na tayo, and I know God answered our prayers kasi provision, actually provision, they needed a provision to help them. Although my son-in-law, he's a coach of Philippine Christian University sa basketball, yung son-in-law ko. Although coach lang po siya, alam niyo naman ang coach, hindi malaki ang sweldo. Ibig sabihin, provision, and we prayed kanina po. And it so happened, a miracle po talaga na lang po ako na ang bait po ng Diyos. Nagulat na lang po kami, may nag-ring yung telepono ng anak ko. Pinare-report na po siya. Yung anak ko pong babae sa BCF. Yung BCF po, it's a big outlet po ng coffee shop, parang Starbucks. Tinatanggap na po siya. Sabi ko, Raymond, kita mo, answered prayer na. Next time, pray ka agad, huwag kang yung magsasabi, magpapakamatay ka na, mag-ano ka na, dahil lang you lose the trust of your friend. Kaya mo lang siya kako. Siguro may problema rin yung tao, hindi nakabayad, hindi nakaano. Ang inaano niya, pangalan niya. Ako, it's nothing. What is important is the name of Jesus. Sabi ko gano'n. Huwag mo intindihin ka ako yun. Basta't ikaw manampalataya ka. Yun ang ayun, praise God na masosolve po yun. Kasi dininig din po ng Panginoon Diyos yung dasal namin. Kasi actually wala naman ng trabaho, wala akong trabaho, walang trabaho anak ko. And we were surviving on the salary of my son-in-law. And God is so good. We were able to patch everything na we eat 3 times a day, we pray together, we laugh together, ganun po. Ngayon, yung tama po ito kailangan. Tama din sabi ni Sister Babes na wag nang magigante kasi balak po nung apo ko pala nung una, anong manugang ko, magdidemanda pa. Parang islander, paninirang po ba? Ay sabi ko, it's nothing, it's useless, no need. You don't have to do that, let God work. It so happened, talaga naman po ng Diyos natin, talagang gumagalaw po. Ang Panginoon natin. Yun lang po. Thank you very much. Thank you for listening po. Thank you. God is so good. Amen. Amen. Wow, wow. Praise God. Thank you, Brother Virgil. See, that's what, yan po yung yan po yung ibig sabihin ng ating Panginoon, when we share, tell its others testimonies and ano man yung mga there's, 'di ba, yung na-encourage natin. God said magpalakasan kayo, magpanalanginan kayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. And this is God's way for us. Kaya tayo nandirito. So praise God, praise God. Thank you po. Go ahead, Sister May. I think nag-raise po kayo ng hand, sis. Go Good ahead morning po. po sa lahat. you. Let me Morning po. first
Well, ano po, may mga nag-share. Naalala ko lang din po yung nangyari sa akin po sa related din po kay Sis Bebs na salon. Um, yung pinag-usapan kasi trust. So, parang, kumbaga, relate match sabi nga. Yung yung nangyari kasi sa akin na almost 2 years na may kaso pala ako at hindi ko alam na hindi na pala ako makapag-travel dahil meron akong travel ban dahil may kaso ako. And hindi ko po alam yun dahil hindi naman ako naka-receive ng message and everything. Ganito po kasi yung nangyari na yung pamilya na 'to, ah, may problema sila before which is ang nakakakilala po sa kanila is yung mother-in-law ko. Since of course si Pastor Tristan, we are in the ministry na sa mga ganitong mga tao is yun yung, time natin to grab na tulungan sila. Not only encourage them but, um tinawag din kami ni Lord para kung paano sila makaahon financially sa nila, sa problema nila. So, may kaso sila, hindi sila maka-visa and everything, but excuse me. Glory to God nung pong binigyan namin sila ng feasibility study about sa salon, then inaral nilang mag-asawa, ah tapos, wala silang alam sa salon, so kinuha nila ako bilang mag-manage ng salon. And then, hindi sila puwedeng maging owner ng salon dahil nga may kaso sila. So, I give my trust to them. I give my trust na nilagay pala yung pangalan ko doon as an owner. Kaya nung may kinasuhan ng building yung salon is sa akin nakapuntaan. Hindi ko po alam yun na 'pag once na ang akala ko kasi every year kasi dito nagre-renew ng contract ng flat. So, wala na kasi ako doon na umalis na ako sa salon na yon at hindi na ako naka-visa doon. So, I'm confident na cut na yung relationship ko doon sa salon na yon. Hindi ko pala alam na meron pala akong pinirmahan dati na ako yung owner. So, ako yung hinabol ng flat na yung kasi hindi nakapagbayad ng rent yung may-ari. Ah, so ako yung hinabol ng flat even though hindi na ako doon nagtatrabaho. So, yung pinag-usapan po nating about trust ngayon, napakaganda po siya. Lahat po tayo nakaka-relate nito kahit po sa maliit na bagay. Minsan, na nate-test yung trust natin kasi, ah, minsan, inaalaw kasi ni Lord ang mga bagay-bagay na minsan ma-fail tayo and everything and we trust someone and that betrayed us. Masakit yun, 'di po ba? Masakit siya. Pero bawat po, pangyayari may lesson pong binibigay si Lord sa atin and that can help us po na ma-shape yung natin, yung relationship natin sa tao man or sa Panginoon, yung pananampalataya natin lalo siyang lalalim dahil nga yung si Lord magbibigay siya ng understanding din kung bakit mo na-experience 'yan and ba't niya inaalaw. So, sa akin po personally, na nakikita ko po kung bakit inalaw 'yun ni Lord. Ah, para sa akin is nung time na yon dumating yung nagkaroon ako ng emotional or even sa mental parang inaatake ako kasi nga, siyempre nandito ka sa ibang bansa tapos may gano'n kang kaso. Tapos naranasan ko ding makulong sa airport nung sinundo ko si pastor sa airport nung galing siyang inordain. Dito kasi sa UAE nag-enter ka lang sa arrival area, yung camera 'pag may kaso ka talagang maka-catch ka nila. So, may lumapit lang sa akin, "Give me your ID." So, yun alam ko na yun and, pinakita sa akin ni Lord na
ito na yung way para matapos ko yung kaso ko na ito, kasi lumapit ako sa embassy and everything. Ang bagal nila, ang dami lang hinihingi na proof and everything bago kanila tutulungan. Pero si Lord po gumalaw. Yung mga ganitong gawain natin sa daybreak, or yung, kasi sinishare ko naman sa inyo yung panalangin, I believe nakakatulong yon. Kaya minsan yung mga trials na pinagdadaanan natin, yun din yung way ni Lord na para lalo pa tayong lumalim pa, at yung relationship natin sa Kanya ay lalong lumalim pa. Kaya minsan inaalaw ni Lord yun. And for me, sabi ko, it's a test for me, kasi nga na-test din yung pananampalataya ko sa Kanya, how I will respond to the situation. Sa totoo lang, nung nagkita kami ng babae, after everything na naayos ko yung kaso na yon sa tulong ng Panginoon, tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng wisdom paano ma-solve yun, matanggal yung pangalan ko doon sa system na kaso, tapos naipalit yung pangalan niya. Yung pasalamat ko sa Panginoon is yung compassion pa rin sa tao na yon, na imbes na magalit ako sa kanya, of course, there's a time na naiinis ako kasi kinausap ko siya, kausapin mo yung may-ari ng building, na hindi ako yung may-ari at ikaw yun. Kaya pinapirma ko nga siya na wala akong kinalaman sa kaso natin na yun. So, sabi niya sa akin dati, sabi ko, girl, nakiusap ako sa'yo, di ba? Bakit di mo ginawa? Alam mo yung sabi niya sa akin, makukulong ako, paano na lang yung anak ko? So selfish, di po ba? But I thank the Lord sa wisdom na pinagkaloob niya sa akin. Nagkita pa nga kami sa dental clinic. What I did is just hug her. And yung compassion ko sa kanya, sabi ko nga, hindi ko kaso yun, yung emotional, mental, napakahirap. How much more siya, di po ba? So, yung mga ganitong pagkakataon, pinapakita natin ni Lord na this kind of people na minsan binibetray tayo and everything, they need more understanding and prayers. Kaya minsan pinapakita sa atin ni Lord na yon. So, yun, yung test na yon, yung compassion na pinaramdam sa akin ni Lord, na mas maawa ka sa Kanya kaysa magalit ka dapat sa Kanya. Yun po, yun, parang yun yung lesson na binigay sa akin ni Lord, na despite of kaya ko siyang i-hug and pray for her na maging maayos din ang buhay niya. Yun lamang po, sorry na napahaba. Thank you for letting me share. Amen. Amen. Wow, thank you, Sister May. Indeed, kapag ang ating pagtitiwala ay sa ating Panginoon, hindi ba, trust God, not men, sabi nga niya. But of course, sometimes gumagamit din naman ang ating Panginoon ng mga tao upang dalhin sa atin yung kanyang kalooban. Yung discernment na galing sa Holy Spirit, yun po yung ating dadalhin araw-araw sa lahat ng ating mga decisions, mga choices that we need to make. And the way we live this life na ipinagkaloob niya sa atin in accordance to His will and ways. Okay, so maraming salamat mga kapatid sa lahat po ng mga... Ate Finet, Yes po, go ahead, Sister Venus. can I share a song? Okay. Kasi pinrepair ko to, medyo nagdadalawang isip ako, but I feel yung said si Lord is prompting me then to share po itong Yes, song na ito. yes, of course. 64 verses 2 to 3. Ang sinabi po dito is, sabi po, Psalm 64 verses 2 to 3. Hide me from the plots of this evil mouth, from this gang, from NLT po itong binabasa ko, from this gang of wrongdoers. They will sharpen their tongue like swords and aim their bitter words like arrows. So, Psalm 64, 2 to 3. Sa akin po ang reflection ko, as we trust in the Lord, kasi yun po yung verse na binigay sa atin ng devotion, as we trust in the Lord, we can be assured na ang Lord, sabi nga po dito, itatago niya tayo against dun sa mga
enemies, kumbaga yung mga wrongdoers yung nagpa-plot. Kasi po nakita ko kanina as yung sharing po ni Sister Bebs tsaka ni Sister May, ni Kuya Virgil, nakita ko po na ang Lord, siya din yung nag-vindicate, diba? Lalo na po kila Sister Bebs, tsaka kay Sister May. Tapos, maski po yung experience nung in-law ni Kuya Virgil, makikita po natin na though we experience that, katulad po ni John Haas, na experience niya yung hindi maganda, na experience po ng mga kapatid yung hindi maganda, pero alam po natin, katulad po nun yung ang Lord, kumikilos siya. Kahit na i-experience natin yung hindi maganda, at the end, we will see na ang Panginoon hindi po siya bingi, hindi po siya, nakikinig po siya yung every prayer. Kaya po patuloy nga na sinasabi sa atin na magtiwala, dahil alam natin na yung ating pagtitiwala, ang Panginoon, pinoprotektahan pa rin po tayo sa mga hindi magagandang ginagawa sa atin ng kaaway. Hindi naman po nga yung tao yung ating kaaway, kung hindi the spirit behind that person po. So maraming salamat po. Amen, amen. Praise God. Okay, so sige po, let us closing prayer po, Sister Venus, at saka sa benediction na din po, kung sino po yung i-assign nyo po. Hindi ko po alam kung sino yung pastor na Pastor Rory po si nandito. okay po ba si Pastor Rory sa benediction? Sige po, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat po dahil sabi ko nga kanina sa opening prayer, new revelation. Salamat, Lord, dun sa mga sharing. Kasi sabi nga po ni ko Ate Finet, nakaka-strengthen po sa amin, Lord, yung mga naging sharing. Lord, hindi po namin alam kung sino po dito sa mga kasama pa namin sa room na maaaring naka-experience, Lord, katulad ni John, ha, sabi nga na ano siya, na-deceive po, Panginoon, nagtiwala pero na-deceive, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na hindi man namin alam, Panginoon, yung mga sitwasyon ng bawat isa, pero Lord, alam mo po. At alam po namin, Panginoon, nakikilos ka, Panginoon, katulad, Panginoon, ng iyong sinabi, ng word mo, Lord God, para sa amin, Panginoon, na we should trust to you, Lord. Sabi mo, Lord, i-trust ka namin, at yung direction, Panginoon, ipagkakaloob mo po sa amin. So we pray, Father God, na ang ikaw po, banal na Espiritu, na siyang, Lord, maglalagay sa aming mga puso, Lord, na patuloy pong magtiwala sa iyo, no matter what the situation is, Lord God. Patuloy naming ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang sitwasyon, Lord, na aming pinagdadaanan. Lord, even yung mga happy times, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, na yun lagi yung maging namin, Lord, maging lifestyle namin, Lord God, na isik mo na po, Panginoon, ang bawat nais mo, Lord, sa aming mga buhay. Lord, we pray for those who are celebrating and will be celebrating, Lord God, yung kanilang mga kaarawan, yung mga, Lord, katulad namin tomorrow, Lord, yung aming mga wedding anniversaries. Thank you, Lord, for your faithfulness, Lord, sa aming mga buhay po, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na ikaw ang patuloy, Lord God, na siyang kikilos at mag-guide, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Amen, amen. Let us receive po ang benediction ng ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, at ang kanyang mismong salita na ating tatanggapin.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. 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 Thank you po. Thank you po. And again, Salamat po. blessed wedding anniversary po, Sister Venus and Salamat Brother po. Raboni. Ayan, kasama po natin si Po, Brother thank Raboni you po. Salamat po, Sister Okay. Janet. Salamat po. Thank you. So, sige po, habang nandito tayo, Pastor, pwede pong paki-flash na lang po yung pakituloy po yung sa